Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa Reina Hispano-Americana 2025. Pilipinas, wagi. So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Reina Hispano-Americana 2025 tayo ngayon. Finally guys, after 8 years, my gosh, this is it. Nakuha na natin ang corona uli ng Reina Hispano-Americana dahil Diamante, waging-wagi. Oh my gosh, kinabahan ako doon. So, syempre, ang reaction natin dyan ay bongga. So, yon. So, syempre, naging masaya ang laban ngayon ng Reina Hispano-Americana dahil naman talaga naman umarangkada ng bonggang-bongga ang ating pambato. So, kamustahin naman natin yung pageant nila. Well, ang masasabi ko, in fairness naman sa Reina Hispano-Americana, no? Opening show pa lang talagang bongga na ang opening show nila. Talagang yung production number, Diyos ko, di na pa Miss Universe. Buti pa sila, may production number, ang Miss Universe, wale. Charot! Anyway, so yon. So, syempre, after ng kanilang production number, nagpakilala ang mga kandidata, ayun nga. So, syempre, swimsuit competition. So, pinarampa ang lahat ng kandidata na talaga naman, ay nako, ang bobongga, ang gaganda. Talaga naman, sabi ko nga, sa 27 candidates, 27-24, na talaga namang masasabi ko, in fairness sa kanila, ay winner na winner. Rampa, hakong rampa. Ang ganda ng swimsuit nila. Gusto ko yung style ng swimsuit nila. Talagang pinagandaan talaga ng Reina Hispano-Americana na organization yung kanilang pageant. Ultimo yung stage winner din. Diba? So, yon. So, talagang naloka talaga ako dahil talagang kumabog talaga doon si Diamante. In fairness ha, yung mga tinrain sa kanya ni CJ Opiasa, talaga namang baon-baon niya talaga dito sa competition. And then, of course, eto na. So, evening gown. In fairness sa evening gown, ang daming magagandang evening gown. Ando doon syempre si Miss Canada, Colombia, Ecuador, Pilipinas, Guatemala, Mexico, Peru, and Venezuela. So, sa totoo lang, ganda-ganda ako sa evening gown ni Diamante na si Rian Fernandez ang gumawa. Sobrang panalo. Panalo talaga yung execution niya. Ay nako, sabi ko sa iyo, grabe, paandar talaga ang Diamante. Hindi nagpakabog. Pero gusto ko din yung evening gown ni Canada. Nagandahan din ako sa evening gown ni Canada. Tapos yung kay Colombia, gusto ko din yung kay Colombia. Kaya lang yung kay Ecuador, sa totoo lang, ang ganda ng gown ni Ecuador. Ang napansin ko, maganda ang mukha ni Ecuador saka yung hair niya pero yung body niya pitit. Tapos yung balakang niya malaki pero yung dito sa upper part niya sobrang liit. Kaya parang hindi proportion yung katawan niya. So yun yung nakita ko kanina doon sa evening gown. Sabi ko ay medyo dismayado ako. Pero yung talagang yung appearance ng mukha niya, sabi ko ay winner. Tapos si Guatemala, medyo na-slide lang, naloka ako. Pero si Mexico, ay bongga din. Saka si Brazil, ang ganda din ni Brazil kanina. Yung makeup ni Brazil, ay nako talagang pak na pak. Tapos si Venezuela, super sexy doon sa evening gown niya. I love yung evening gown na ipinakita ni Venezuela. Sobrang sexy pero talagang ramdam mo talagang elegante talaga si Venezuela, no? The way maglakad, the way kung paano niya i-project yung sarili niya, ay winner. So, yan. Talaga naman masasabi ko, nako, kabugan talaga sila sa evening gown. Ang daming magagandang gown, no? So, medyo nagka-interest na talaga tuloy ako sa mga designer. Kasi parang dito mo may isip, ay, panalo yung mga gown. So,
eto na, syempre nag-award sila ng Miss Amistad Simpatia. Ang nag-winner dito ay si Miss Canada. Tapos eto na, pumili ng top 12. So sa top 12, medyo kinabahan ako dito. So syempre pasok si Guatemala, Colombia, talaga si Colombia lumalaban, no? And then Costa Rica, Ecuador, Brazil, Bolivia, Peru, Mexico, tapos ito pa, si Espanya, tapos si Venezuela. Ay, eto medyo naloka ako dito kasi sabi ko nga ang tagal tawagin ni Philippines. Pero kumpiyansa naman akong tatawagin siya. Kumpiyansa ako doon. Sabi ko baka hihuli. Pero tama na lang din yung tinawag siya sa pan number 11, si Pilipinas, kesa tawagin siya sa last. Kasi parang alanganin pa, pwedeng makalusot pa yung iba. Pero sabi ko nga, doon pa lang sa top 12, sabi ko papasok to si Pilipinas. Imposibleng hindi. So yon, so Venezuela, Pilipinas, and Poland, di ba? So si Poland medyo na-surprise ako kasi talagang sabi ko, ay, nakalusot ang bakla. Tapos, after nung top 12 nila, kasi di ba may video ipinakita, so meron silang top 7 na agad. Ganon katindi. Sabi ko, ay, nakakaloka dito sa top 7. Tapos, ang unang tinawag dito ay si Colombia. In fairness kay Colombia, sabi ko sa inyo aarangkada to ng bonggang-bongga. So, si Colombia, tapos yon si Colombia, si Espanya, si Peru, si Brazil, si Venezuela, si Polonia. Eto, medyo sabi ko mukhang hindi yata matatawag dito si Philippines kasi wala pa sa Ecuador. So, yon kaya sabi ko, nako, yung tinawag na si Polonia, di ba, si Venezuela, tapos dalawa na lang. Sabi ko, di bali may dalawa pa. Sabi ko, sana tawagin na si Philippines. Kasi parang ang feeling ko, Venezuela, tapos Philippines and Ecuador. Ganon. So, kasi wala pa sa Ecuador sa wala pa nga si Bolivia. Pwede din si Bolivia. Kaya sabi ko sa top 7, naku, mukhang hindi nalulusot dito si Philippines, ha. Ganon talaga yung tumatakbo sa utak ko. Sabi ko, naku, mukhang malabo na ditong makalusot si Philippines. Kasi parang feeling ko, sabi ko kasi andyan pa sa Ecuador, tapos si Bolivia pa. Pero, Diyos ko, tinawag nila ng bigla etong si Miss Pilipinas. So, Diyos ko, naloka ako, nagtatalon ako sa tuwa. Kasi nga, parang grabe, neck to neck. Yung alam mo yun, yung bitin, yung parang kang nakabitay na hindi ko maintindihan, nakalambitin na hindi ko maintindihan. So, sabi ko, grabe, nakakaloka talaga yung hininga ko talaga, pigil hininga. Kasi nga, pwedeng malaglag kasi si Diamante kasi alam naman natin na medyo umeeksena din si Bolivia at saka sa Ecuador. Tapos, home court pa si Bolivia. Kaya sabi ko, possible na matawag dito ay si Miss Ecuador o kaya si Bolivia. Sabi ko, naku, mukhang laglag nata si Pilipinas. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung sa top 7, yung parang 6 na, tinawag na si Polonia, hindi na ako masyadong nag-hope. Yung parang sabi ko, ay baka, yung parang ina-arrange ko na sa sarili ko na, okay, wala si Philippines, yung ganun, baka hindi na masama. Pero, swerte kasi, Diyos ko, tinawag si Philippines, yung tinawag siya, Diyos ko, naloka ako, nagtatalon ako sa tuwa. So, yon. Kaya sabi ko, in fairness naman kay Diamante, talagang inilalaban niya yung Pilipinas. Siyempre, nagkaroon uli ng Q&A dito sa top 7. At dito medyo, sabi ko, nakita ko talaga yung si Philippines na medyo kinakabahan, di ba? Kasi parang, after mo kasing tawagin, nasa finalist, automatic Q&A agad. So, yun. Tapos, actually, hindi naman siya kinakabahan Yung na-excite, na ninenervyos, na yung feeling excitement. Tapos, ang hirap kaya mag-isip ng gano'n. Yung parang pinalusot ka, pagkatapos kailangan mong magpakitang gilas kasi kailangan mo ipanalo yung kompetisyon. In fairness naman sa kanya, ang galing din naman talaga niyang mag-isip at sumagot. So, tama na may interpreter kasi nakakapag-isip pa siya ng maigi doon sa sinasabi. So, stage present talaga yung kailangan, no? Kapag nasa Q&A ka, hindi yung parang
mabablock ka kasi natawag ka sa semifinal. So yun yung in fairness naman kay Diamante. Talagang nandoon siya sa sistema na sige, ilaban na natin to. Pagkatapos, yung tinatawag na yung mga runners-up, so parang unti-unti nababawasan sila. Ay, sabi ko, yung parang natawag na yung dalawa, sabi ko, nako, iingat tayo kay Brazil. Kasi si Brazil, medyo nagpakitang gilas din sa Q&A. Tapos nakita ko yung ganda ni Brazil na parang, wow, kahit si Polonia, maganda din si Polonia. Sabi ko, ay nako, mukhang parang magbabago ang ihip ng hangin dito. Pero sige lang, doon lang tayo sa tema. Pagkatapos, yun na. Pagkatapos, unti-unti na sila tinawag si Brazil. Natuwa na ako yung nawala na si Polonia, si Brazil, tapos ang naiwan, in fairness ha, ang naiwan sa top 3, Colombia, Venezuela, at Pilipinas. Oh my gosh, sabi ko, this is it. Kasi parang ang feeling ko, magla-last two standing si Venezuela at saka si Philippines. So, silang dalawa talaga yung parang feeling ko magla-last two standing. Sabi ko, aabot to si Diamante. Di ba sinabi ko naman na parang magkakatalo lang dito talaga sa Q&A. Pero malaki ang tsansa ni Diamante na maiuwi talaga yung corona. Yung parang sobrang laki talaga ng chance. So, doon na lang talaga magkakatalo sa Q&A na lang talaga. Q&A na lang talaga yung parang hinihintay natin kasi pwede talagang malusutan siya doon ng iba. Pero kasi ang maganda kasi kay Diamante, yung laro niya dito, talagang nakita mo yung determination, inilalaban niya yung Pilipinas, 100% talaga yung puso niya talagang nandoon sa competition. Ayun yung maganda kay Diamante. So naghanda siya, dinala niya sa Colombia, sa Bolivia. Tapos habang lumalaban siya, lahat ng mga pinaghandaan niya, inilabas niya unti-unti. Kaya, ay nako, sabi ko sa iyo, possible talaga siyang manalo. Tapos, ayun nga, medyo may mga ilang kandidata lang. Syempre, hindi naman natin masushoot talaga. Oo, magaling si Diamante. Pero yung parang kay Michelle D, magaling yung laro ni Michelle D, pinaghandaan niya. Kaya lang, pwedeng malusutan ng iba. Pero eto talaga, in fairness talaga, hay nako, in fairness sa Reyna Hispano-Americana, sobrang fair sila sa lahat ng candidates nila. And then, ayun nga. So, siguro nagustuhan talaga nila yung attitude ni Diamante. Tapos, yung alam mo yon yung parang plus yung ipinapakita ni Diamante. Kasi kung tutuusin, maraming mas maganda. Pero nandoon kasi si Diamante na sobrang sincere kasi yung ipinakita niya dito sa pageant na nilalabanan niya. Yung sincere at saka yung determination nandoon. Diba? Alam naman natin na nag-under training pa nga siya kay CJ Opiasa. Kaya sabi ko nga sana sa lahat ng mga girls, nako, kay CJ Opiasa kayo magpa-train. Charot! So yun. Lalo na yung mga Miss Grand, yung mga pupunta sa Miss Universe, yung mga ganon. Kasi si CJ Opiasa talaga, alam niya kung ano at makakapagbigay ng magandang tip, di ba? Sa mga girls kung paano magkukumpit. Kasi sa lahat ng nakita ko na nag-compete ngayon, generation na to ha, si CJ Opiasa talaga, panalo talaga yung pasarela niya. Kung makikita mo talaga siya na doon sa Miss Grand yung swimsuit competition, grabe yung details talaga ng lakad, palok, ay nako. In fairness. So, yan. Kaya nga, di ba, narating niya yung first runner-up. So, yan. So, dahil tinrain siya ni CJ Opiasa, malayo din ang narating ni Diamante. Anyway, so, yon. So, yung dalawa na yung last two standing na. Sabi ko, my gosh, this is it, guys. This is it. This is it. Sabi ko, ganon. Sabi ko talaga, Philippines na to. So, yun. So, ayun nga, tinawag na. Reyna Hispano-Americana 2025 ay Pilipinas. Oh my gosh, nagtatalon ako sa tuwa. Ayun yung reaction ko. So, yun. So, syempre, nahirapan din naman si Diamante dito sa competition kasi nga sa sobrang dami din naman talaga ng magagaling. At mga unexpected candidates na mag-shine talaga. At in fairness talaga, fair ang Reyna Hispano-Americana. Hindi dahil nanalo ang Pilipinas. Kasi nakita mo na ang mga laban talaga nila git-gitan. Pero nandoon talaga na masasabi mo na nanalo dito si Diamante dahil ginalingan niya. Dahil inilaban niya yung laban niya. So, yon. At
congratulations kay Diamante kasi parang feeling ko naman deserve naman niya talaga to. Diba? At yon, Diyos ko Lord, thanks God. Happy New Year, Merry Christmas, Happy Valentine's Day. Ang feeling na nararamdaman ko ngayon dahil ang saya lang. Tapos alam mo yon, yung parang sobrang ang saya kasi kahit ako mismo naniniwala talaga ako na yung laban niya, possible talagang makuha niya talaga yung corona. So yun na. So nakuha na nga natin. At after 8 years, di ba? 8 years, tama? So, eto na guys. Nakuha uli natin ang corona ng Reina Hispano-Americana 2025. At in fairness ha, etong taon na to, yung mga lumaban, di ba may lumaban pa? Na isa pa, congratulate natin yung parang pre-teen. Oho, may ganun eh. Kakauwi lang din niya, nanalo din siya sa international pageant. And then, ito si Reina Hispano-Americana. So, iba talaga ang galing ng Pilipinas. Diyos ko, thank you so much. And maraming salamat, syempre, sa team ni Diamante na talagang nag-effort, kung sino man yung mga nag-train sa kanya. And then, of course, kay Diamante, maraming salamat sa iyo. Hindi biro yung inilaban mo ang Pilipinas dito sa Reina Hispano-Americana. But this is it, di ba? Hindi nagkamali sa iyo si Mr. Arnold na ikaw ang piliin at dalhin dyan sa Bolivia. At parang feeling ko naman you deserve it kasi, di ba, sa hirap, pagod talaga at sakripisyong ginawa mo para sa Pilipinas, mabuhay ka. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo at ano ang reaction ninyo? Kasi ako, ang reaction ko, grabe, ang saya. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa ating mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Congratulations kay Diamante. Congratulations sa Reina Hispano-Americana. Congratulations sa atin lahat. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank you.